Hello, kumusta kayo? At ngayong araw magpapalit tayo ng brake pad nitong ating ADB 160. Ito ay 2 years old na motor na. So sigurado ako na napakanipis na ng kanyang brake pad. So panahon na para palitan natin siya. Kaya ngayon bakasin muna natin at tignan natin yung laman. Siyempre lilinisin na rin natin yan. At doon din sa harap. Unahin muna natin itong likod. Ngayon ito namang star na allen. Babaklasin natin. Kahit na hindi ko siya ganoon ka gamit. Siyempre napaka-importante ng preno. Ito yung para sa akin na number 1 dapat na lagi nating i-maintain. Siyempre dito nakasalala yung safety natin bilang motorista. Sa lahat naman ng sasakyan siyempre kailangan lagi maayos ang preno mo. Ngayon pwede na natin bunutin yung ating caliper. Yan. Okay. Sobrang nipis na nga talaga. Sa quality na talaga to. So lilinisin din natin itong ating piston. Magbi-bleed tayo, tanggalin natin para at least back to zero ulit siya. Malinis na malinis. Tanggalin muna natin itong ating wala na, sobrang nipis na. Halos wala na. Natanggal na natin yung ating mga pad. Ngayon tanggalin natin to para malinis natin ng maayos. Yan, kinalawang na rin siya. So, sprayan natin ng panlinis ng brake cleaner. At ito, lilinisin natin syempre ng maayos to. Lilinisin ko muna siya ng tubig para matanggalin natin yung mga, para masabon na natin, matanggal natin yung mga kung ano-ano mga kumapit sa kanya rito. Tubig lang muna. Tapos lagyan natin ng sabon or ito yung gagabitin ko para matanggal yung mga mancha. Mas maganda kasi ito pampatanggal ng mga mancha. Para sa akin mas effective to kaysa sa sabon. Kaya maraming naakapit na mga ng mga mancha. Yan, natanggal na yung mga mancha. Ito yung part na nililinis natin. Ito yung hindi. Yan. Medyo makulimlim na naman yung panahon. Ewan ko ba pag nandito ako sa garahe, lagi na lang ganito, kumukulimlim. Yan. Kailangan lang malinis natin yung mga sulok-sulok na naipunan ng dumi. Kung gagamit kayo nitong Lysol, pwede kayong mag-gloves kasi medyo makati sa balat. Kung may mga sugat kayo sa kamay, medyo mahapdi yun. Kaya suggest na siyempre mag-gloves kayo. Ako may mga maliliit na sugat dahil nagawa ko kahapon dito. Kaya lang tiis-tiis na lang. So after nung ating paglilinis, ito na yung itsura niya ngayon. Kaya malinis na. May mga dumi lang talaga na hindi na kayang tanggalin, yung mga naging mancha na. Pero overall, mga 97% malinis na siya. Tapos ito yung dalawang kanina yung tinanggal natin. Yung pinaka-pin. Okay naman, di ba? Malinis. So, ito yung ginamit natin. Effective naman kahit paano na nalinis natin yung pyesa. Ngayon, i-bleed na natin to. Patanggalin natin yung kanyang piston. Maghahanda muna tayo ng basahan at tubig. Yan, babasahin lang muna natin to. At yung mga ibang parts ng gulong na posibleng matalsikan, tapos meron tayong basahan, takip natin dito para mas safe siya.
Ngayon, tanggalin ko yung cover ng reservoir para mapatuloy natin yung pag piniga natin lalabas tong piston syempre. Para mapatuloy natin yung mga brake fluid at matanggal natin yung piston. Yan, tanggal ko na yung yung cover ng reservoir at ayan, makikita niyo yung piston natin. Pipiga-pigain ko lang yung ating brake lever para lumabas yung piston. Ayan. Na-drain na yung ating reservoir. Natanggal na yung laman ng tangke at syempre yung hose. Para panibagong panibagong brake fluid. Ngayon, linisin natin to. Ito naman yung ating paghatsagang linisin. Ayan, medyo, syempre, ito yung naka-expose na part. Ito yung medyo nangalawang. So, linisin natin yan. So, magaang lang yung pagkakahagod natin. Hindi natin yan dinidiinan kasi para hindi masugatan naman yung piston. Yan, nalinis na rin natin itong ating caliper. At, yan. Spray lang natin ito. Para matanggal natin. Para matanggal din yung mga residue sa loob. Para pagkatuyo niya, pwede natin isalpak yung ating mga pyesa. Make sure lang natin na wala nang dumi na naiwan dun sa loob. Hintayin lang natin matuyo, tapos assemble na natin. Ngayon balik muna natin yung ating mga tinanggal dito. Itong ating pin. Siyempre kung paano natin siya tinanggal, doon natin siya kakabit. Yan, isa. Ayan yung pangalawa. Yan. Pwede na natin ilagay yung ating mga pads dito. Nakakatuwa yung pyesa pag malinis, no? Ayun, napakadumi. Parang ayoko nang hawakan. At least ngayon malinis sa ulit. At yan, nakabit na natin yung ating mga brake pads. Mura lang to, itong pad na nabili ko, harap likod. Pansamantala, ito muna. At kapag nakaipon, ibili tayo ng genuine parts ng Honda. Pansamantala muna to. Kaysa naman gumamit tayo nung sobrang nipis na pad na halos wala nang kumakapit. Ngayon, assemble na natin yung ating mga pyesa. Spray tayo ulit. Ito, malinis na to. Kabit na natin. Yeah. Kailangan sagad na sagad, syempre. Yun, malinis na yan. May naman salpak na natin to. Yan. Tapos, kabit na natin sa ating motor. Okay? Unahin muna natin yung mga star na allen. Isa. Tapos yung isa. Then, ito namang ating tornilyo. Ngayon, kailangan na lang natin i-bleed itong ating caliper. Naglalagay tayo ng brake fluid sa kanya. Tapos mag-bleed tayo rito. So, kailangan lang natin ito na llabe na ano ba number ito? Number 8. 8 ba? Wala akong salamin, hindi ko makita. Yan. Ito yung dito tayo mag-bleed.
So maglalagay muna ako ng brake fluid, tapos makikita nyo, bobombahin natin doon sa brake lever. Patutuloyin natin dito yung langis. Nakapagsali na ako ng fluid sa reservoir. Ngayon, bobombahin na lang natin to. Tapos ibibilid natin. Open. Yun. So ulit-ulit lang itong gagawin natin na to hanggat makagkaroon tayo ng preno. Siguro mga 5 minutes ko nang ginagawa to. Yan. Open. Close. Then bomba ulit. Siyempre babasahin natin ng tubig yung mga part na may pintura para naman hindi masira yung pintura natin. Ayan. Siguro after 5 minutes, yan, may preno na tayo. Ayan na. Meron na nga, malakas na. Ngayon, kukuberan na natin itong ating reservoir. Start natin yung motor. Tingnan natin kung may preno na. Yan. Agat na yung preno. Okay na yan. Ngayon proceed tayo sa harapan naman. Yan, dahil okay na itong ating preno dito sa likod. Yung harap naman ang papalitan natin. Ikot lang natin muna yung motor. Okay, so ito naman yung babaklasin natin. Itong unahan natin na caliper. Palitan natin siya ng brake pad. Siyempre linis na rin. Okay. Okay natin. So yan. Tanggalin natin yung ating caliper. Yung ating pad. Manipis na nga, sobra. Kailangan na talaga palitan. So linisin muna natin itong ating caliper. Yan. Tapos saka natin ibabalik yung o maglalagay ng bagong pad. So nalinis ko na itong ating caliper. Ikabit na natin yung ating bagong pad. Kaya lang hindi ko na na-videohan kanina, nalowbat yung phone ko. Pero same process lang din naman yung ginawa ko gaya nung doon sa panlikod natin. Ngayon salpak na natin yung ating caliper na may bago ng pad. At pwede na natin higpitan itong pinakalock ng ating pad. So madali lang talaga mag-maintenance ng ng mga preno nitong ating ADB 160. Siguro mga ang pagpapalit ng pad siguro mga 6 months o depende sa paggamit mo. Yan, okay na. Meron na tayong bagong preno. So yan lang muna yung ating video para sa araw na to. Yan yung ating ginawang paglilinis ng mga calipers at pagpapalit ng pad nitong ating preno. Kung gusto mo yung video na to, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at syempre i-share natin sa iba. Ako si Bal. Salamat.